Yo, hello guys, what's up? Once again pala, boy OFW here. So for today's vlog mga idol, magre-react lang tayo sa isang nakaka-relate na experience bilang isang OFW dito no, sa Middle East or kahit saang bansa ka man naroon yan. Itong panonoodin nating video, maraming makaka-relate dito. Kahit ako nakaka-relate ako dito eh. Nandito yung hindi natin matatawag na crab mentality. But ano siya, parang feeling mo yung bida-bida ka sa kumpanya. Yung nauna system, yung parang kultura na kasi dito sa abroad, kapag lalo na sa service industry, sa fast food, or basta kadalasan sa fast food eh. Then, yung sa kay ate naman na experience niya is about sa hospital naman siya. Na feeling mo na na kayo na yung nauna, kayo na yung magagaling. So, bago yun, panoorin muna natin yung naging experience ni ate. Comment lang kayo mga Lodi kung na-experience mo rin itong ganitong sistema at saka kultura sa isang kumpanya. Eto na yan. Hi ka baby! So, sasagutin ko lang yung tanong ni Kabayan, bakit ako na-terminate? So, first timer nga hindi ko alam na ganun pala ang mga kababayan kapag matagal na sa trabaho, tagapagmana sila ng company. So, 27 days pa lang ako dati, nilagay ako sa Jeddah. So, first timer akong abroad. 27 days, terminate na ako. Pinasahod lang ako, no? So, nung time na yon may mga team leader kaming mga nauna sa amin, medyo matagal na dun sa hospital. Ang trabaho ko dati is taga-kuskus ng inidoro sa hospital. So, tagalinis in short. So, 27 days, tinanggal na ako doon. Bakit? Kasi, may mga kababayan tayong minsan na tumagal na sa, baka umaya mapanood nila to pero okay lang. Siguro may pagkakamali rin ako doon ang pumatol sa inyo. Pero never ko yung pinagsisisihan. Siguro, nung time na yun, ayoko sa lahat yung pinapahiya ko. Lagi akong mini-mention na lagi daw akong wala sa sarili, lagi daw akong bangag. Alam nyo yung below the belt na minsan yung mga sinasabi nila. So one time, nalinis ko na yung area ko, pag ganun sila, tatanungin pa naman ako, nalinis ba to? Syempre, nilinis ko yan. So yung mga Lodi, napanood natin yung video na hinanakit ni ate, ni madam na taga Saudi. Totoo yun, nangyayari yun, yung kapag nauna ka sa kumpanya, tapos meron kang isang bago. Kumbaga, ewan ko napansin ko to sa mga kasama ko dati. Minsan ginagawa ko rin tayo. Hindi dahil siya nang titrip Dalawa kasi dalawang bagay yan na ginagawa to ng mga nauna. Una, para turuan ka. Pangalawa, para pagtripan ka. Totoo yan mga Lodi. Kaya dapat mentally ka dapat prepared ka pag pumunta ka rito. Kasi kapag mahina ka, talagang kawawa ka Alam mo yun, kaya may mga psychological exam dyan sa Pilipinas para matake mo yung mga ganitong cases or mga sitwasyon, di ba? Na at least, mapagandaan mo, at least alam nyo na yung mga nangyayari dito. Kahit sa Pilipinas, ganito Pero mas matindi rito sa abroad, mga Lodi. Dahil palakasan system dito, no? Kumbaga, himod puwet nga tinatawag ng karamihan Yung nagmamagaling ka, nagbibida-bida ka, alam mo yun, lalo na kapag may bago kayo sa kumpanya. Kunyari, magtuturo ka, yung pala, inaangasan mo na yung bago, gusto mo ipakitang superior ka, gusto mo ipakitang mas magaling ka sa kanila, syempre, nauna ka Talagang nangyayari yun dito, no? Ginagawa yun ng karamihan dito para i-train yung bago, para i-prepare sila kung ano yung mga posibilidad na mangyari. Ayun yung pinaka-positive way ng iba. Dapat tanggapin nyo siya as positive impression or impact para sa inyo, para matuto kayo ng mas mabilis, di ba? And meron talagang mga kasama tayong nantitrip lang talaga. Yung gaganon-ganon ka. Karamihan gumaganon yung mga babae. Ewan ko sa lalaki, gumaganon kami dati sa fast food. Pero nantitrip lang kami. Pero sa babae, iba kasi yung approach ng babae kaysa sa lalaki. Kaya yung mga baguhan, wag nyo damdamin yun, na natural lang yun dito, sistemahan yun dito Bale, mali yung mga ganong way, pero tanggapin nyo na lang kasi una-una lang yan Kumbaga, pag may mga sumunod, bawian nyo. Pero wag naman grabe, no? Yung tama lang.
Pero yung iba kasi iniisip na sip-sip ganyan. May mga ganong approach din na yung iba talaga nagsisisip-sip. May mga kabayan tayong ganon. Pero iilan lang. Pero karamihan naman wala lang. Ano lang yun. Baga kultura lang. Trip-trip lang. Para alam mo na, kapag bago kasi sa kampanya, minsan nararamdaman may excitement kasi yung mga kasamahan mo, 10 years, 12 years, 15 years na kasama sa trabaho, nakakaumay. Kaya pag may mga bagong pasok sa kumpanya, talagang nakaka-excite din minsan, lalo na kapag bago, tuturuan mo, talagang zero knowledge sila, lalo na yung mga first timer, yung nakakaramdam ng minamaltrato sila or napagtitripan sila, yung talagang walang working experience sa Pinas, dito lang talaga lahat na experience. So, yun lang mga Lodi, and para sa mga baguhan, take nyo lang as a lesson yung mga ginagawa ng mga nauna sa inyo. Hindi naman kayo aapihin yun. Hindi naman kayo mamamatay kapag tinuruan kayo o kung anong gawin sa inyo. Take nyo lang yan as a advantage na para matuto kayo, no? Di ba? So, sa mga ayaw magpa-correct naman ng mga bagong staff dito papuntang abroad, pag-aralan nyo na makinig or konting drama, dapat maging skills nyo rin yung kung paano pakisamahan. Kasi hindi mawawala yan dito sa abroad. Di ba? Kung talagang ayaw nyo ng ganong sistema, palagan nyo. Di ba? Tama yung ginagawa ng kabayan, pinapalagan nyo yung mga ganong bagay, pero bad impression yun para sa lahat. Kasi ilang buwan mong titiisin yung pagtitripan ka, pag-iinitan ka talaga ng mga kasama mo. So yun lang mga idol. Palaboy OFW here. Paalam.